Papaano nga po ba natin ginagamit ang bawat sandali ng buhay natin? Tayo po ba ay nabubuhay lang, tumatanda lang, o habang tayo nabubuhay ay mas lalo tayo nagiging mabuti o banal? Tayo po ba ay naghahanap lang ng pera o naghahanap tayo ng tunay na kayamanan? Tayo po ba ay nag-iinvest lamang dito sa lupa o nag-iinvest din tayo sa kalangitan? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa tirguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kaniya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan." Kung araw ng pamamahinga, sumagot si Jesus, "Hindi ba niyo nabasa ang ginawa ni David? Nang magutom siya at ang kanyang mga kasama, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayon may hindi nila pinagkakasala iyon? Sinasabi ko sa inyo, narito ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Papaano nga po ba natin ginagamit ang bawat sandali ng buhay natin? Tayo po ba ay nabubuhay lang, tumatanda lang, o habang tayo nabubuhay ay mas lalo tayo nagiging mabuti o banal? Tayo po ba ay naghahanap lang ng pera o naghahanap tayo ng tunay na kayamanan? Tayo po ba ay nag-iinvest lamang dito sa lupa o nag-iinvest din tayo sa kalangitan? Ginagamit po ba natin ang buhay na ito? Isinasabuhay ayon lamang sa gusto natin o ayon sa gusto na nagkaloob o nagkakatiwala nito sa atin? Tandaan po natin mga kapatid, na ang buhay natin ay pag-aari ng Diyos. Pahiram sa atin ng Diyos. Kaya siya ang pinakamagtatakda kung para saan ang buhay na ito at ni tayo. Indeed, may kalayaan tayong gawin kung ano gusto natin sa buhay na ito. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi natin isusulit at hindi natin pananagutan ano man ang gawin natin sa buhay na ito. Darating ang pagkakataon na ito ay ire-report natin sa Diyos, isusulit natin sa Kanya kung anong ginawa natin sa bawat sandali ng buhay na ibinigay niya sa atin. At kahit hindi pa, tandaan natin, ang Diyos pa rin ang may hawak ng buhay natin. Sabi nga po sa Gawa 17:28, if I'm not mistaken, hawak ng Diyos ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Kaya pakisigurado po natin na ang Diyos ay nalulugod sa kung paano natin sinasabuhay o ginagamit ang buhay natin. Sinabi ko po yan sapagkat narinig po natin sa ating unang pagbasa ang pakiusap, pagmamakaawa kay Zacchaeus sapagkat siya'y may sakit malubha na. In fact, mamamatay na siya kaya nga pinaayusan ng Diyos ang kanyang sambahayan na naiiwan. Pero nakiusap siya, nadugtungan pa sana ang buhay niya at pinagbigyan siya 15 taon na sa palagay ko ay hindi naman magiging posible kung si Zacchaeus ay naging masamang tao. Sige nga, sa palagay po ba ninyo, extend ng Diyos ang buhay niya kung siya'y masamang tao? If his life wasn't pleasing to God, would God extend his life? I don't think so. Maliwanag naman po ito sa naging panalangin ni Ezekias. Sabi niyang taimtim, Yahweh, alalahanin mo pong lumakad ako sa harap mo ng buong puso't katapatan. Ginawa kong nakalulugkod sa iyong paningin. Yun ang kanyang naging buhay. Isipin nga po ninyo kung ang naging panalangin ni Ezekias, Yahweh, alam mo namang hindi kita minahal ng buo. Perwisyo ako sa aking kapwa-tao kahit sa pamilya ko, pahirap ako, marami kong bisyo, mapalamura ako, mayabang ako, marami kong nilokong tao. Hindi ako naging tapat sa asawa ko, hindi ako nagsisimba. Pag darasal lang ay kinatatamaran ko pa, mukha akong pera. Yahweh, extend mo pa ang buhay ko. Hindi naman tanga ang Diyos para extend ang buhay ng ganun uri ng tao, di ba? Lalo pat kung oras na talaga niya. Of course, iisipin po natin, Father, wala namang magdadasal ng gano'n. Wala namang magdadasal sa Diyos na
binabalandra ang kanyang kasalanan. Okay, pero ano man ang ating sabihin na kabutihan o dahilan para extend pa sana ang ating buhay, hindi tayo puwedeng magkunwari. Hindi tayo puwedeng magsabi sa Panginoon ng mga ginawa nating mabuti, lalo pa't kung alam niya ang ating mga kasalanan, kung ano ang motibasyon natin sa paggawa ng mga mabubuting yan. Tingnan po ninyo naging response ng Diyos agad sa taimtim ng panalangin ni Ezekias. 'Di ba? Positibo agad. Hindi naman niya kinwestiyon, hindi niya pinagdudahan. Hindi niya sinabi kay Ezekias, "Ezekias, maloloko mong iba pero hindi ako. Alam ko ang buhay mo. Hindi ka mabuting tao." Tunay na mabuting tao si Ezekias. Kaya po maganda sigurong tanungin natin ang ating sarili kung malalagay tayo sa sitwasyon ni Ezekias, makapagdasal din po kaya tayo ng ganitong panalangin. Ginawa ko, Yahweh, Panginoon, ang lahat ng mga kalugod-lugod sa iyo. Sabi kaya natin yun ng buong puso, walang pag-aalilangan sapagkat alam natin, totohanan natin ginawa yan. Actually, hindi natin kinakailangan hintayin na malagay tayo sa sitwasyon ni Ezekias na may malubhang sakit at mamamatay na sapagkat bawat araw, bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, bawat sandali, we are already living on an extended time. Sapagkat hindi naman natin to karapatan, ang buhay na ito, pahiram lang. Hawak ng Diyos ang ating buhay, kaya ng sabi ko kanina. So anytime, pwede niya kunin yan. Bawat sandali ay biyaya. So ano nga ba ang ginagawa natin para sa extended time ng buhay natin? Brothers and sisters, we are all living right now on an extended and borrowed time. Kaya magandang tanungin po natin lagi ang ating sarili bago tayo matulog. Paano natin isinabuhay ang extended time na ito? Now, wag po nating matik na isipin sana na just because malakas tayo, wala tayong sakit, ay mabuting tao tayo. No! Baka iniisip natin, God is continuously extending my life kasi mabuting tao ako. Siguraduhin po natin sapagkat baka kaya naman in-extend ng Diyos ang buhay natin dahil maasa pa siya na sa mahuling sandali na ito ay magbabago pa rin tayo. Huwag po natin sayangin. Pa maging very honest tayo. Sinasabuhay ba natin ang buhay na ito sa paraan na gusto ng Diyos na isabuhay natin ito? Siguraduhin sana natin yon upang sa biyaya at tulong ng ating Panginoon, hindi man tayo makiusap sa Kanya balang araw, ay alam natin na extend niya ang ating buhay sa buhay na ito o sa kabilang buhay dahil ginagawa natin ang kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Ito po sana mga kapatid ang ating pagdasal sa banal na pagdiriwang natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Bigyan natin lagi ng magandang dahilan ng Diyos para buhayin tayo. At hindi natin sasabihin yon sa bingit ng kamatayan. Araw-araw sabihin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Araw-araw, bigyan natin ng magandang dahilan ng Diyos para buhayin tayo. Alam kong may magagawa ang Diyos. Sapagkat araw-araw, bawat oras, minuto, segundo, sandali, borrowed time na yan, extended time. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya ay maglilingkod kung mamamatay tayo ngayon. Extend kaya ng Diyos ang buhay natin. Dahil ang buhay natin ay blessing. Of course, hindi lang para sa atin, kundi para sa kapwa natin. Alam kong diringkin ng Diyos ang sama. Alam kong diringkin ng Diyos ang sama ko. Ang samo ko, kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringkin ng Diyos ang sama. Pumikit tayo. Panginoon, maraming salamat sa buhay na patuloy mong ipinagkakatiwala sa akin. Pasensya na sa mga pagkakataong hindi ko na isusulit, hindi ko man na-maximize ang buhay na ito na according sa gusto mo. Pasensya na Panginoon kung sa mga pagkakataon na hindi ko nagagawa ang kalooban mo. Mula ngayon, pakitulungan mo ako Panginoon na maging conscious dito. That I may live each moment of my life as if it is my last. Gawin ko ang dapat kong gawin, sabihin ko ang dapat kong sabihin, isabuhay ko ang dapat kong isabuhay. Panginoon, ang buhay ko ay hawak mo. Tulungan mong ito'y maging buhay na kalugod-lugod habang tinitingnan lagi. Hallelujah! Yun ang gusto ko, yun ang samo ko, yun ang panalangin ko. Hallelujah!
sa kabila ng problema at mga paghihirap ko. Gusto kong maging kalugod-lugod sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan po natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pinangako sa atin. Pakisabi mo sa sarili mo, kapatid, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Bawat sandali ng buhay ay biyaya. So habang nadudugtungan, ibig sabihin biyaya, biyaya para makapagbago, biyaya para magpatuloy sa pagpapakabuting tao. Mayroong magandang mangyayari sa iyo kung ikaw ay magbabago, kung ikaw ay patuloy na magpapakabuting tao. Extend ng Diyos ang buhay mo. Sa buhay na ito at sa kabilang buhay, lalo na kung lalapit kay Jesus. Bigyan natin ng magandang dahilan ng Diyos para buhayin tayo dito sa kabilang buhay. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon magpakilanman at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.